The main truth regarding that is right now, people really don't care about spiritual matters. And that is my observation right now. Alam nyo regarding doon sa mga bagay na nangyayari, regardless of that yung mga tao ng mundo, I mean yung mga unbelievers, yung mga hindi nakakakilala kay Jesus, parang it seems like parang ginagawa pa nilang katatawanan at biruan, especially pag napag-aaralan o napag-uusapan ng Book of Revelation. These people don't know kung ano yung maaari nilang sapitin kapag nandoon na po sila sa Hades, na eventually after that alam natin sa Gehenna, no? Kaya nga po may pangangaral ng gospel. Ngayon, may observation this. Alam niyo, matagal na rin po ako sa ministry. Matagal na rin kami nag-share ng good news, no? Young people pa lang kami noon, medyo active kami sa pag-share ng good news. Mga tao, mga nakaraang dekada, mas receptive, mas open sa gospel compared of which people, or should I say compared to the people in this present age, in this present time. Yung generation siguro ang sinasabi ko rito na iba, no? Dahil alam niyo, ang existing generation ngayon yung beta, generation beta, yung up, yung mga batang pinanganak 2025 and up. Pero syempre ang mas nagsisirculate ngayon, aminin na po natin, tayo mga millennials medyo nagkakaedad na, Gen Z, no? So mostly kung ikaw ay lalabas diyan sa labas, mostly makikita mo Gen Z at saka Generation Alpha. Yung Generation Alpha, ito yung pinanganak noong 2013 hanggang 2025. So, mga 13 years old na po ang mga yan, pababa. Pero mas target ngayon ng gospel, kung titignan mo mabuti, since nakararami po sila, ito po yung mga Gen Z. Alam nyo, na-observe ko, no? Kasi nung kami nangangaral dati, we share the good news sa kapwa millennial. Mas receptive yung generation namin. Mas, uy, Bible study tayo. Uy, saan? Saan banda? Ganun agad. Wala na yung pakieme o to. Parang nagiging nagkokos ng mga excuses and all that. Ayun ang napansin ko na malaking kaibahan. At nakita ko rito yung involvement. Ito hindi naman po masama ito pero yung involvement po nila sa social media sobra. Iba po yung paraan ng mga, ito kasi mga Gen Z, pinanganak sila dito po sa meron na po mga gadgets, no? So medyo iba na po yung paraan. Dati, I believe, alam din nyo ito, ng panahon natin mga millennials, may mga dala-dala pa tayong mga physical Bibles, no? Mga Bible, yung mga libro. But right now, nasa mga cellphones na lang po natin yung mga Biblia. Ako wala naman po kung doon kasi lahat po nagbabago. Alam ko po yan. Pero ang point ko po kasi dito ay yung mga nakikita ko po ngayon, para po sa akin to mas attached sila sa mundo kumpara sa mga millennials noong panahon namin noon. Oo, mas may tendency na itong mga generation ngayon pagtawanan nila ang gospel. Dahil siguro sa modernization, sa tinatawag na mas advanced sa technology, I mean, yes, yun po ang nangyari. Yes, hindi masama ang mga Bibles po natin na sa apps. Ako mostly nga nagagamit ko sa apps na mas madalas. Dahil dito nag-aaral ako, yung mga sineshare ko po sa inyo, yes. Pero ang nakakatakot po dyan would be this. Ito na po tayo. Alam nyo, ang reality po talaga kung ano yung mangyayari sa kanila sa tribulation. That's the reality. Sapagkat aminin po natin sa hindi, pag naiwan na po sila sa rapture, okay? O kahit sino man, hindi lang Gen Z, kahit sino mang generation na talagang ayaw tanggapin ng Panginoong Jesus, pag naiwan po sila sa rapture, ibig sabihin, pasok sila sa tribulation. Nandun na sila sa tribulation. And there is this man of lawlessness, no? At siya po ay mag-gain ng control sa mundo. Pansinin po ninyo, sa panahon po natin ngayon masyado ng high-tech. Masyado na pong tinatawag na madalas nasa technology na po ang ginagalawan natin ng mundo.
Kaya, pag nakita po nila yung mga wala kay Kristo na mga tao during that time na very into sa technology, maa-amaze sila doon sa technology ng Antikristo. Ay, nakikita ko po yan maa-amaze sila doon na, wow, heavy, wow, tol, ibang klase to, tipong ganon. Talagang sila ay, wow, kung ano man yung mga Gen Z terms na yan, ano? Because I'm a millennial, so hindi ko man generation yan. Pero ang gusto ko pong sabihin po would be this: kapag ka nandun na po yung tinatawag na attachment masyado doon sa involvement nila sa technology at nakita nila na kahamang-hamangha yung sa Antichrist na technology, alam niyo ba, sila mismo magpapatatak ng 666. Sila mismo ang pipila. Ha? You don't need to persuade them. Kaya lang, yung mga may kaalaman sa Bible na eventually magiging magiging tribulation saints, sila yung makakakita na sandali lang. That man, yung Antikristo, hindi yan Diyos. Yun yung halimaw ng Revelation. Kaya ang gagawin ng mga ito, pag nakilala nila yon, yung katotohanan na yon, magtatago po sila. At sila po yung ipapatugis. Kasi sila yung ayaw magpatatak. No? Talagang magagalit yung Antichrist sa kanila. To the utmost of his strength, papahanap niya yan, papapatay niya. Yan po ang mangyayari yan. At syempre, ang number one na galit ng Antikristo, masasaksihan din ng Israel. Dahil ang Israel, okay, nadaya sila, nakala nila yung tagapagligtas nila yung Antichrist. Dahil ayaw naman lang tingnan yung real Christ. Ito pong sinasabi ko po sa inyo. Ang mga tao, kasi dati talaga may preaching po kami nung nag-uumpisa kami dito sa End Times, no? Ang preaching namin, lahat ng mga tao pipilitin patatakan, pero parang mali kasi sa technology, no, na meron na noon, mas high-tech pa siguro sa ngayon, no, maa-amaze yung mga mahilig sa technology. So hindi na sila kailangan i-persuade. Ang gagawin lang ng Antikristo, yung mga nag-refuse, yung mga ayaw magpatatak, ipapatugis niya. Pero hindi niya isasapilitan na, o parang kasi talaga may mga magkukusa dyan sa tatakan na yan. No? Dahil ayan po nakikita ko po ngayon. Dahil yan takbo ng sistema ng mundo ngayon. No? Kaya yung mga nagpatatak niyan, sila po ay pag-aari na po ng Diablo forever. Ayan pong pinakamasakla. Pag naiisip ko yan, wow. Pag-aari na sila ng Diablo, Diyos ko, wala na po silang pag-asa. Wala na talaga. Sapagkat yung pag nagpatatak sila, unang-una tignan ninyo to kabait nga ng Panginoon Unang-una binibigyan pa sila ng chance. Tignan nyo, pag naiwan sila sa rapture, may chance pa sana sila Di po ba? Isipin niyo po mabuti yan. Pag naiwan sila sa rapture, sana meron pa silang chance. Pero hindi po talaga. Dahil, hindi ko po alam. Siguro dahil talaga nakadestined na po sila for what? For impyerno, for Gehenna. Alam niyo po bang Gehenna ang pinaka-ultimate niyan? Kaya yung mga natatakan na po ng tatak ng halimaw, ang tawag po kasi doon ay seal of ownership. From who? From Satan. Dahil yung si Antikristo at yung false prophet, mga puppets po niya yan. Tandaan po ninyo sa Bible, meron tayong Trinity, Godhead, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. And Satan in all his ways, in all his might, will really try to mimic the Godhead. Kaya tignan nyo, meron si Satan, meron si Antichrist, at meron si false prophet. Sila pong tatlo. Satanic Trinity ang tawag diyan. Kaya alam ninyo, yung mga nagtatanong dito, kailan ang rapture? Huwag nyo akong tatanungin kasi wala pong ibinigay na espesipiko ang rapture. Malapit na naman po ang August, susunod September na naman. Mag-iisang taon na pala yung September 23, 2025 na iskandal tungkol sa rapture na hindi nangyari. Siyempre, mananatiling iskandal yan kasi hindi naman po nangyari. Wala nakababatid. Pero ito lang po sasabihin ko, just in case na iwan kayo, kahit ano pa yan, generation yung yan, wag na wag kayo magpapatatak. Dahil pag natatakan po kayo, ito lang gusto ko sabihin, Satan owns you forever. At kung saan si Satan, doon din kayo. Ayaw ng Diyos na pumunta ang tao sa impyerno, pero since nagpatatak sila, mga tao na rin ang nag-decide na sumama sa kasamaan o kay Satanas rather than sa Panginoong Hesukristo. Okay, ginawa nila ni Jesus sa cross, namatay siya, nilibing, nabuhay. That's the gospel. That's the power of the gospel. And right now, ang mga tao, mas pinipili pa ang dilim kaysa liwanag. Kaya nandito ang Daily Good Vibes to share Jesus, to share His love and grace. Yun lang po. Salamat. God bless.